Sa loob ng domain expansion ng Smallpox Deity, pinapanood ni Uy si Maymay na muling natrap sa ilalim ng lupa sa loob ng kabaong habang may malaking lapida na bumabagsak sa taas. Nagbilang ulit ang curse mula 3 pero naka-breakout si Maymay bago matapos ang countdown. Tumalon siya palabas at sinubukang tamaan ng palakol ang curse pero auto-trap ulit siya ng domain sa bagong kabaong. Napansin ni Maymay ang pattern ng technique. Una, ikukulong ang target sa kabaong. Pangalawa, ibabaon sa ilalim ng lupa gamit ang sobrang bigat ng lapida. Pangatlo, kapag di nakaalis bago matapos ang bilang, magkaka-smallpox at GG na agad. Muling nakatakas si Maymay at nagtago sila ni Uy sa likod ng lapida. Alam niyang pinakadelikado yung malaking lapida dahil kapag tinamaan pa siya ng ilang beses, baka di na siya makagalaw laban kay Fake Ghetto mamaya. Napansin ni Maymay na automatic tina-target ng curse yung may pinakamalakas na cursed energy sa loob ng domain. Nakita niya rin na may dalawang uwak siyang nadamay sa loob. Pinalakas niya cursed energy ng isang uwak gamit ang teknik niya. Agad itong tinarget at pinatay ng curse. Napatunayan ni Maymay theory niya kaya gumawa siya ng counterplan. Pinapalabas niya si Uy para siya ang maging target habang naghahanda siya ng atake. Alam niyang delikado at pwedeng mamatay si Uy kapag tinamaan ng lapida, pero game naman agad si Little Bro. Lumabas si Uy at nirelease cursed energy niya habang tinatago naman ni Maymay yung kanya. Agad siyang kinulong ng curse sa kabaong. Habang gumagawa ng hand sign ng curse, biglang sinibak ni Maymay ang dalawang kamay nito gamit ang palakol. Nasaktan ng curse at biglang nawala. Sinabi ni Maymay na hindi lang tagabuhat si Uy. Gumamit si Uy ng New Shadow Style Simple Domain para protektahan sarili niya sa loob ng kabaong. Yung tanong ni Maymay kung willing ba siyang mamatay ay signal pala para payagan siyang gumamit ng Jujutsu. Trabaho ni Uy ang pang-counter ng domains. Ayaw ni Maymay na may utang na loob siya kahit kanino. Habang hinahanap nila ang curse, bigla itong sumulpot sa likod ni Maymay na regenerated na kamay. Pero bago pa umatake, dumiretso ang huling uwak ni Maymay sa katawan nito at binutas ito ng solid. Na-exercise agad ang curse. Kasabay nun, namatay rin yung uwak. Tinanong ni Maymay kung ano pinakamabilis na paraan para lumakas bilang sorcerer. Sagot ni Uy, Binding Vow gamit sariling buhay kapalit ng power boost. Teknik ni Maymay ay Blackbird Manipulation. Yung bird strike niya, pinapapogi sacrifice niya yung uwak para sa obra cursed energy nito bago sumalpok sa kalaban. Wala pang nakaligtas dito bukod kay Gojo. Pagbagsak ng domain, humarap sila kay Fake Ghetto na may summon na Dragon Lookan Curse. Tinawag ni Maymay ang grupo ng mga uwak niya na pumuno sa subway. Tinatanong niya kung ready na ba silang magsakripisyo. Lumapit si Fake Ghetto at inamin na medyo cracked si Maymay para sa Modern Sorcerer. 10:20 PM, papunta sina Nenomi, Naobito Zenen, at Maki Zenen sa B5F ng Shibuya Station. Sinabi ni Nenomi na sealed na si Gojo at involved si Fake Ghetto. Sabi ni Naobito okay lang daw sa kanya bumagsak Gojo Clan. Sinabihan siya ni Maki na umalis na lang kung wala siyang ambag. Bumanat naman si Naobito na si Maki ang dapat umuwi. Sumang-ayon si Nenomi kay Naobito dahil iniwan niya si Nobara dahil sobrang delikado ng mission. Sabi ni Maki mas useful pa siya kaysa sa lasinggerong matanda. Nainis si Nenomi at tinanong kung umiinom ba si Naobito. Todo deny naman si Lolo. Pagdating nila sa lower floors, nakita nila si Dagan na nagtatago sa likod ng poste. Handa nang umatake si Nenomi pero biglang sumulpot si Naobito sa tabi ni Dagan gamit teknik niya. Na-frame lock niya si Dagan tapos sinuntok ng malakas pang iPad hanggang kabilang poste. Di man lang nakita ni Nenomi at Maki paano siya gumalaw ng ganun kabilis. Grabe ang damage kay Dagan kaya nagsuka siya ng buto ng mga taong kinain niya. Habang gumagapang siya sa mga buto, tinatawag niya mga tropa niya gaya ni Hinomi. Bigla niyang naramdaman na patay na si Hinomi kaya nagalit siya ng sobra at nag-evolve. Lumaki katawan niya at naging muscular build final boss version. Napansin ni Naobito na mahina dati si Dagan dahil cursed womb pa lang pala siya noon. Gumawa si Dagan ng malaking bola ng tubig at pinakawalan ito. Binaha buong area. Sumabit si Maki sa poste gamit spear niya para di matangay. Si Naobito naman ginamit teknik niya para harangin ang tubig. Tinanong ni Naobito si Dagan kung ilang frames meron sa isang segundo ng animation. Sinabi ni Dagan pangalan niya at gusto niyang tawagin siya doon. Nagrant si Naobito tungkol sa resolution, 60 FPS, at soap opera effect sa TV habang si Dagan sumisigaw na may pangalan lahat ng tropa niya. Literal boomer versus curse argument. Habang distracted si Dagan, umatake si Nenomi mula taas gamit espada niya. Naharang ni Dagan pero bumagsak pa rin siya sa lupa. Sumunod si Maki pero hinawakan ni Dagan weapon niya.
Biglang ni frame lock ulit siya ni Naobito at pinatapon kay Nanomi. Nahawakan ni Dagan espada ni Nanomi at tinulak siya gamit tubig. Gumawa rin siya ng umiikot na shield na tubig. Napansin ni Nanomi na effective naman attacks nila pero parang infinite HP si Dagan. Sabi ni Naobito impressive daw na di pa rin sapat dalawang grade 1 sorcerers. Naiinis si Maki dahil nailigtas pa siya ni Naobito. Pinuri ni Naobito si Dagan dahil kaya nitong gumamit ng maraming teknik sabay-sabay. Sabi niya unahan na lang nila sa speed bago pa maglabas ng mas malalang move. Bago sila umatake, pinasabog ni Dagan yung tubig para makadistract tapos lumutang sa ere. Pero biglang nasa likod niya agad si Naobito at sinabing expected niya yon. Sinipa niya si Dagan pababa at binugbog gamit sobrang bilis na projection sorcery. Sabi pa ni Dagan mas mabilis pa raw ito kay Jago. Nang susubukan ni Dagan gumawa ng hand sign, dinurog ni Naobito daliri niya. Pero may curse seal na lumabas sa kanya at nag-domain expansion siya. Biglang napunta sina Naobito, Nanomi, at Maki sa beach map ng domain niya. Pinangalanan ni Dagan ang domain niya na Horizon of the Captivating Skanda. Pagpasok pa lang, kinagat agad sina Nanomi at Maki ng Piranha Shikigami. Guaranteed hit pala ng domain niya ay instant summon ng Shikigami sa mismong target. Si Naobito lang ang chill gamit Secret Art. Falling Blossom Emotion. Tinutok ni Dagan 70% ng power niya kay Naobito at 30% kay Nanomi. Ginamit niya Death Swarm at pinakawalan Endless Shikigami Wave. Sinabihan ni Nanomi si Maki na umatake lang ng walang alinlangan bago siya nilamon ng mga Shikigami. Nakakapaglaban pa rin si Naobito gamit Falling Blossom Emotion pero napansin niyang di humihina ang swarm. Biglang sumuntok si Dagan mula sa gitna ng swarm at pinalipad siya sa gubat area ng domain. Susubukan sana ni Naobito mag-reactivate ng technique pero kinagat siya ng Shikigami. Si Maki naman sinubukang umatake pero nakagat din at di makagalaw. Sinipa siya ni Dagan paloob ng gubat habang sinasabing siya pinakamahina sa tatlo. Kahit wasak, bumangon pa rin si Maki at sinabi na tapusin na lang siya agad kung iinsultuhin lang lakas niya. Biglang may sumabog na Shadow Geyser mula sa dagat. Dumating si Megumi galing sa Shadow Portal at tinawag si Maki. Pinahaba niya shadow niya para makuha ni Maki ang special grade curse tool na Playful Cloud. Nagpasalamat si Maki at tinawag siyang mayabang na bata. Narealize ni Megumi na si Dagan ang may-ari ng domain. Tinawag naman ni Dagan na tanga si Megumi dahil kusa siyang pumasok sa domain. Pinakawalan niya dalawang Shikigami pero sumablay. Biglang hinampes siya ni Maki gamit Playful Cloud at tumilapon siya sa dagat. Napansin ni Dagan na na-cancel guaranteed hit niya dahil nakikipag-domain tug of war si Megumi gamit kay Mira Shadow Garden. Prioritize niyang patayin si Megumi at naglabas ng Fish Shikigami. Biglang sumulpot si Nanomi gamit mga palakan ni Megumi bilang stepping stones at hiniwa ang mga Shikigami gamit ratio technique. Nagulat si Megumi makita siyang buhay pa. Tinanong ni Nanomi kung nasaan sina Yuji at Ino. Sinabi ni Megumi sitwasyon nila. Inutusan siya ni Nanomi na mag-focus lang sa domain habang siya ang bahala sa proteksyon. Nagulat si Dagan na tumagal si Nanomi ng halos 1 minuto laban sa Death Swarm. Biglang sumulpot ulit si Naobito at umatake ng mabilis. Shock din si Dagan na buhay pa si Lolo. Sumugod din si Maki mula likod pero naglabas si Dagan ng Eel Shikigami. Dinurog ni Maki yung kanya gamit Playful Cloud habang tinapakan ni Naobito yung isa. Sinabi ni Naobito na braso lang nakuha sa kanya ng attack. Kahit 71 years old na raw yun, mahal pa rin bayad nun. Habang defend ni Nanomi si Megumi, sinabi ni Megumi na di siya nakikipag-domain battle. Gumagawa siya ng butas palabas ng barrier. Iniisip niyang di na kayang mag-domain ulit ni Dagan sa araw na yon kaya kapag nakaalis sila, may panalo chance na. Tinanong ni Nanomi kung balak ba niyang mag-sacrifice. Sinabi ni Megumi na di siya suicidal. Tinawag ni Nanomi sina Naobito at Maki para magsama-sama. Sumugod agad dalawa. Narealize ni Dagan plano nila at sinubukan silang pigilan. Pero huli na dahil nagkaroon na ng butas palabas ng domain sa ilalim ni Megumi. Bago pa sila makatakas, biglang may pumasok sa domain mula sa butas. Si Toji Fushiguro. Napatingala si Megumi sa lalaking lumulutang at what the hell siya kung sino ito. Napansin ni Maki na tao yung pumasok at iniisip kung sorcerer ba siya. Si Dagan naman nalito kung bakit may bagong player imbes na tumakas na lang sila. Biglang nawala si Toji sa ere tapos instant transmission speed siyang sumunggab sa Playful Cloud. Hawak din ni Maki yung weapon pero parang wala lang kay Toji. Inagaw niya agad yon at tinapon si Maki sa gilid. Shocked si Maki kasi wala siyang naramdamang cursed energy pero natalo siya sa pure lakas. Sinabi ni Megumi kay Nanomi na nagsara na ulit yung butas at mahirap nang gumawa ng panibago lalo na alert na si Dagan.
Si Naobito lang nakakilala kay Toji at binanggit niya pangalan nito. Lumakad si Toji sa ibabaw ng shadow ni Megumi papunta sa tubig habang hawak ang Playful Cloud. Ipinaliwanag na kahit patay na si Granny Ogami, tuloy pa rin ang Saiyan's technique niya. Dapat matatapos ito kapag naubos cursed energy ng katawan, pero walang cursed energy ang apo niya at wala ring cursed energy consumption si Toji. Kaya nagloko ang technique at naging parang walking murderer si Toji na puro instinct lang. Humanda si Toji laban kay Dagan. Dahil wala siyang cursed energy, minamaliit siya ni Dagan at naglabas ng eel Shikigami. Isang hampas lang ni Toji, nabura agad yung eel. Sobrang bilis ni Toji, sinugod niya si Dagan at hinampas sa ulo gamit ang Playful Cloud kaya tumilapon ito sa tubig. Nagpatuloy laban nila sa ibabaw ng tubig habang si Toji literal na tumatakbo sa dagat na parang naka-cheat codes. Sumugod si Dagan gamit 3 fish Shikigami pero hinarang lang ni Toji. May isa pang ang kinagat niya gamit bibig niya mismo. Parang feral mode full power. Naglabas si Dagan ng swarm ng mga isda pero dumaan lang si Toji sa gitna habang winawasak lahat. Tinry ni Dagan maglabas ulit ng eel mula tiyan niya pero binasag ulit ni Toji. Nag-split yung eel sa dalawa at binalot Playful Cloud para pigilan siya. Nahulog si Toji sa ilalim ng dagat kaya naglabas si Dagan ng sangkatutak na Piranha Shikigami kasama 2 giant isopod monsters. Pero kahit yon, tinadtad lang ni Toji na parang practice mode. Dahil sa alon, napunta si Dagan sa shore at sumunod si Toji. Tinry ni Dagan protektahan sarili niya gamit water shield pero 1 hit lang, basag agad. Sunod-sunod siyang pinaghahampas ni Toji. Hindi makapaniwala si Maki kaya tinanong niya si Naobito kung sino yung halimaw na yon. Sagot ni Naobito, multo lang daw yon. Patuloy na binubuli ni Toji si Dagan. Iniiwasan niya lahat ng attacks tapos ginamit pa Playful Cloud para durugin mukha ni Dagan. Sinabihan ni Nanami si Megumi na konting tiis pa dahil kailangan nilang tumaya kay Toji. Kiniskis ni Toji yung Playful Cloud para tumilim at gumawa ng sobrang ingay na parang sirang motor. Halos bumigay na si Dagan at naisip niyang baka matalo siya ng isang taong walang cursed energy. Pero kapag bumalik guaranteed hit ng domain niya, may chance pa siya. Napansin niyang humihina na domain ni Megumi kaya nag-float siya sa ere para mag-stall. Pero ready si Naobito. Bigla siyang sumulpot sa likod ni Dagan at sinipa ito papunta kay Toji. Habang palipad si Dagan, tumalon si Toji at tinuhag ng Playful Cloud diretso sa mukha. Tinry lumaban ni Dagan pero tinusok ulit siya sa mata. Binaklas ni Toji yung chain ng weapon tapos paulit-ulit niyang binugbog at tinusok ulo ni Dagan hanggang totally ma-delete siya sa existence. Nawala ang domain at shocked si Maki na solo lang ni Toji winasak si Dagan. Si Megumi naman umuubo ng dugo dahil sobrang tagal niyang hinold domain niya. Alam ni Nanami na kung hindi dumating si Megumi, patay silang lahat. Pero may bagong problema sila, hindi nila alam kung kakampi ba si Toji o hindi. Dahan-daang lumapit si Toji sa 4. Biglang nabasag ang bintana at si Megumi biglang lumipad palabas ng building. Hindi niya alam paano nangyari yon. Safe siyang bumagsak sa kalsada pero gulat siya sa speed ni Toji. Sabi niya mas mabilis pa raw ito kaysa kay Sukuna noong naglaban sila. Sisiga sana si Maki dahil kay Megumi pero may bagong dating sa likod niya, si Jago. Pinulot ni Jago abo ni Dagan at nagpaalam sa kaibigan niya. Si Naobito at Nanami nasugatan na, hindi makapaniwala na pagkatapos ng hirap kay Dagan, may mas malakas pang curse agad. Sinabi ni Jago na siya na bahala sa natitira at excited siyang magkita ulit sila ni Dagan after 100 years. Isang segundo lang, nasa tabi na agad siya ni Nanami at nilagay kamay niya sa bewang nito bago sumabog ang cursed flames. Nasunog agad si Nanami. Bago pa makareact si Maki, sinunog din siya ni Jago. Target na sana niya si Naobito pero sobrang bilis nitong umiwas gamit projection sorcery. Sumugod si Naobito pero biglang may 2 maliit na bulkan na lumabas sa likod niya at tinamaan siya ng crossfire flames. Todo paso siya. Papatayin na sana ni Jago si Naobito pero bigla niyang naramdaman presence ni Sukuna. Narealize niyang may finger na na-release nearby kaya umalis siya para hanapin ito. Samantala, nakita ni Namimiko at Nanako ang walang malay na katawan ni Yuji matapos laban nila ni Choso. Pinilit nilang ipack-in kay Yuji ang isa sa fingers ni Sukuna para lumabas ito. Dumating si Jago at tinanong ilang fingers pinakain nila. Ayaw sumagot ng magkapatid kaya sinunog sila ni Jago gamit cursed flames. Habang may marks pa ni Sukuna sa mukha ni Yuji, naisip ni Jago sulitin na sitwasyon. Naalala niya sinabi ni Sudo Geto na kung 1 finger per day lang kain ni Yuji, baka kaya pa niya kontrolin katawan niya kahit kompleto 20 fingers. Pero kapag sabay-sabay marami, baka mawalan siya control pansamantala. Kaya nilabas ni Jago scroll na may 10 fingers ni Sukuna.
Pinakain niya lahat kay Yuji parang force-feeding challenge from hell. Akala ni Jago nasa 15 fingers total na si Yuji pero may narinig siyang ubo. Buhay pa pala sina Mimiko at Nanako kahit sunog na sunog. Inisip ni Jago na first technique nila dahilan kaya sila nabuhay. Itataas sana ni Jago kamay niya para sunugin ulit sila pero napansin niyang wala na kaliwang kamay niya. Puro dagwang tood na lang. Si Sukuna na pala may control kay Yuji. Pinagaling niya agad katawan niya tapos sinabihan si Jago gumalaw within 1 second. Mabilis na lumipat si Jago sa tabi ng magkapatid habang lahat sila pinagpapawisan sa sobrang terrifying aura ni Sukuna. Napansin ni Jago na iba si Sukuna kay Gojo. Kay Gojo overwhelming power. Kay Sukuna pure evil vibes. Feeling ni Nanako kahit huminga sila mali-move na. Lumapit si Sukuna at sinabi na masyado mataas ulo nila habang nasa harap niya sila. Dumapa agad yung magkapatid habang si Jago lumuhod. Biglang may malaking slash sa pader sa likod nila at natapyas tuktok ng ulo ni Jago dahil hindi siya sapat yumuko. Duguan buong mukha ni Jago habang tinutukso siya ni Sukuna dahil hindi niya pinapahalagahan buhay niya. Lumapit si Sukuna sa magkapatid at tinanong ano gusto nila. Ginamit ni Nanako chance para pakiusapan si Sukuna na patayin yung taong gumagamit sa katawan ni Geto. Mahal nila si Geto kahit pinatay siya ni Gojo. Okay lang sa kanila buhay si Gojo pero gusto nila mamatay si Sudo Geto at magsisi. Sinabi ni Nanako na alam niya location ng isa pang finger kapalit ng tulong. Sinabihan sila ni Sukuna na itaas ulo nila. Biglang naputol ulo ni Mimiko. Nainis si Sukuna at tinanong kung akala ba nila mauutusan nila siya dahil lang sa ilang fingers. Tumalsik dugo ni Mimiko sa mukha ni Nanako habang sumisigaw ito. Sa galit, tinutok ni Nanako cellphone camera niya kay Sukuna para gamitin curse technique niya. Pero mas mabilis si Sukuna. Tinapyas niya kalahati ng ulo ni Nanako tapos hiniwa buong katawan nito hanggang maging puro cubes at dugo na lang. Pinulot ni Sukuna cellphone ni Nanako at naisip niyang related siguro curse technique nito sa mga kinukuhanan ng picture. Sabi niya boring daw technique. Tumingin siya kay Jago at tinanong ano gusto nito. Sinabi ni Jago na wala siyang personal na gusto. Goal niya lang buhayin ng buo si Sukuna. Nakiusap si Jago kay Sukuna na gumawa ng binding vow para permanenteng makuha katawan ni Yuji. Pero tumanggi si Sukuna dahil may sarili siyang plano. Natuwa si Sukuna sa desperation ni Jago kaya binigyan niya ito reward para sa 10 fingers. Hinamon niya si Jago na matamaan siya kahit isang beses lang sa laban. Kapag nagawa ni Jago yon, sasama raw siya pansamantala sa grupo nila at papatayin lahat ng tao sa Shibuya maliban sa isa. Tinanggap agad ni Jago ang challenge at naghanda para sa laban nila ni Sukuna.